For 3 days, iniwan ko ang trabaho at ingay ng syudad. Welcome sa bakasyon ko sa cabin dito sa Poland. Hindi ito sponsored, real cost at real experience ito. Bakit cabin? Kapag OFW ka, hindi lang puro trabaho at padala. Kinakailangan nyo rin magpahinga at isang oras lang na biyahe kung meron kayong car mula sa Gdansk ay meron na kayong cabin na mapagbabakasyonan. Sa halagang 700 for 3 nights, welcome dito sa cabin. Itutur ko kayo. Papakita ko yung mga kwarto at amenities at facilities nitong cabin na to. So ito yung pinakamalaking kwarto dito sa cabin dahil nga matagal na to, or sabi ng kaibigan ko may edad na, makikita nyo naman. So unang kwarto medyo malaki at may mga tasa or cabinet dito sa unang kwarto. So itong nirentahan namin ay pang family. So isang malaki to, kung makikita nyo naman. Sobrang laki niya. So dito ay yung second room. Kung saan ay dito ako natutulog. So yan. So meron ding cabinet. May maliit na salamin. At dito, yung pangatlong kwarto. So 3 rooms siya. So pang children to, kung may mga anak kayo na isasama dito sa lugar ng after Kushchichina, itong cabin na to. At dito naman ay yung aming toilet. So maliit lang siya kasi cabin nga, di ba? At meron namang shower. So yan yung pinakamahalaga. And may toilet dito. Tapos maliit na lavatory sink. Tapos dito ay yung kitchen. So welcome sa buong kitchen. At so ito yung lutuan. So gas siya. May mga cabinet din dito. May hugasan ng plato. At may maliit ditong ref. Naman to, bumili na rin kami. So, meron ako dito barbecue. For barbecue. Sausage. Polish sausage. Siyempre bumili na rin ako ng mga maiinom katulad ng orange juice. Zero na beer. So for barbecue, mga vegetable, lulutuin ko maya-maya. At may kettle. So may dala akong bigas dito para magandang combo sa barbecue. May mga tasa dito. At may kape. Tsaa. So may maliit na couch dito na pwedeng upuan kung madami. So dahil nga dalawa lang kami ay so maluwag sa amin. Napakalaki, di ba? At syempre ito yung maliit na lamesa, kainan. May mga ilaw. At may cabinet dito kung gusto kong mag-inom ay magagamit ko yan. Ang pinakamahalaga ay comfortable at safety itong lugar ng cabin. So papakita ko rin sa inyo yung buong labas ng cabin. So dito ay merong barbecue area. So nilinisan ko na to.
Lulutuan ko mamaya. So may upuan. At napaka-relax nung kapaligiran. Makikita nyo puro puno ng pine tree. So tinur ko kayo doon. At ito yung likuran nitong cabin. Puro pine tree. Imagine kung winter akong pupunta dito. So bala kong bumalik sa winter season para makita kung ano yung sitwasyon dito during winter sa cabin na to, ano. So inuulit ko, 3 yung kwarto, may kitchen, may bathroom. So kayo na lang talaga yung magdadala ng pagkain ninyo kung ano yung gusto nyong kainin. At doon sa banda doon, merong duyan. So, ayun, makikita nyo naman. So ito, napakaraming pine tree sa kapaligiran. So may duyan dito. At maglalakad-lakad ako maya-maya. Itong barbecue na to ay ako na yung nagtimpla. Ayaw ko kasi nang bumibili sa mga grocery store or sa shop dito katulad ng Bidronka or ng Ocean. So hindi ko gusto yung lasa kapag bibilhin sa mga shop. Dito sa Poland, katulad nitong cabin, nito na ito, ay may mga ganitong kasama ng for barbecue, kumbaga ditong ihawan kung tawagin sa atin. Kaya kapag meron kayong kakilala na local, mga kaibigan na matatagal na rin ditong Pilipino, punta kayo sa mga countryside at subukan ninyong gawin yung mga bagay na hindi natin nagagawa during winter season. At masarap alalahanin paminsan-minsan yung mga ganitong gawain. So inuulit ko, itong barbecue na to ay ako na ang nagtimpla. Kapag summer kasi mga kababayan ay napakasarap magbakasyon dito sa Poland. Para kang nasa movie. Alam niyo yung mga nasa Pilipinas pa lang tayo or nung nasa Pilipinas pa lang ako ay naaalala ko yung mga moving pinapanood ko noong ako ay nasa college pa lamang. Kasi pangarap ko nga ang mag-Europe at sa awa ng Panginoon ay natupad. At ito nakikita nyo, nagkaroon din ako ng kasintahan na local kaya kung makikita nyo ay malaya akong nakakagawa ng mga bagay na gusto ko dito sa Poland kasi ay pahintulot niya at syempre sa tulong na rin niya. So gustong gusto kasi ng mga local people kapag ganitong summer ay may mag-barbecue. So itong cabin na nirentahan namin ay 700 zloty for 3 days or 3 nights or 3 nights pala. At sa tingin ko sulit kasi 3 yung kwarto, may bathroom, may kitchen. Sa totoong buhay, itong ganitong cabin ay pang pamilya. So dahil nga 2 lang kami at ayaw niya magsama ng iba dahil nga birthday niya nung nakaraang araw. So bigay ako talaga ng oras sa kanya. So yan yung pinakang mahalaga. Tanong ng ating ibang mga kababayan, paano mag-book? So pwede kayong mag-check sa booking.com. At paalala ko sa inyo, mag-check kayo ng reviews, especially kung winter season kayong pupunta sa ganitong cabin dahil yung iba ay walang heater. So kaya mas pinapaalala ko na i-check nyo yung reviews.
At syempre, tanong mo, worth it ba ang pagbisita sa ganitong cabin during summer season? Ang sagot ko, worth it, kabayan. Bilang isang OFW, kailangan din nating huminto sa pagtatrabaho. Ako bilang OFW for 7 years dito sa Poland, kailangan kong huminto. Nakapag-ipon ng kaunti, i-treat mo or i-treat ko yung sarili ko. Kasi kaya tayo nagtatrabaho ay hindi lang para tumulong sa pamilya. Kung hindi, ay tulungan din ang ating sarili para mapasaya. Kaya ang tanong ko sa'yo, gusto mo bang gawan ko ng version ng winter season? Paki-comment mo sa video, mga kababayan. Ang kasunduan namin, bawal ang social media. Nag-usap lang kami, kumain, nag-barbecue, naglakad, kumain, at nilibot namin itong kabuuan ng town dito sa pinuntahan namin. At nilakad namin yung field ng mga trigo or yung sakahan dito. At pumunta sa lake, bumalik, kumain, yung tira naming barbecue. At pumunta kami doon sa upside down na attraction dito. Malapit dito sa cabin naming nirentahan. At napakasarap sa pakiramdam bilang isang OFW na ang pinagkakaabalahan lang ay puro trabaho sa loob ng 7 taon. Sabi ko nga, minsan ay bigyan ninyo ng katahimikan ng inyong kaisipan. Huwag lang puro trabaho at padala sa ating pamilya sa Pilipinas. Minsan ay bigyan nyo rin ng kaligayahan ang sarili ninyo. Sa ganitong pamamaraan, yung mabigyan ninyo ng tahimik na sitwasyon yung inyong kalooban, walang masyadong iniisip, hindi masyadong nagmamadali sa pagpunta sa trabaho. Yung, alam niyo yun, parang bumalik kayo sa Pilipinas dahil nga summer season dito sa Poland, ay naisipan kong pumunta sa town or countryside dito sa Poland para ma-experience yung buhay ko sa Pilipinas. At hindi ako nagkamali sa aking desisyon. At bukas ay pabalik na kami. At next day, mula bukas ay may trabaho na ulit ako. So, sulit mga kababayan yung mga ganitong experience. Kaya ikaw, i-experience mo rin kung na-stress ka sa trabaho mo, masyadong toxic yung mga katrabaho, yung kapwa mo mga Pilipino sa boarding house o sa apartment kung saan ka nakatira. Minsan, yung pagwaldas ng pera sa ganitong pagbabakasyon ay sulit. Kaya kung nagustuhan mo yung ganitong video mga kababayan, kwento patungkol sa cabin, buhay Poland, ako si Adrian. OFW ako dito sa Poland for 7 years. At ito ang libangan ko kapag ka day off, sabi ko nga paulit-ulit. At kung nais mo magtanong, mag-comment ka lamang dito sa video na to. At pakishare mo sa mga kaibigan mo dito sa Poland or sa may mga pangarap mag-Poland para ma-inspired sila na kung kaya ng ibang lahi, kaya din ng Pilipino. And God bless mga kababayan at enjoy your summer vacation.